Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagataang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para ibahagi ang mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos Ama at para ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual na siyang nagsuko kay Kristo. At ang Espiritu Santo ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sa araw na to ang topic ko ay, bakit walang kapatawaran sa Espiritu Santo ang mga gawaing immoral katulad ng pakikiapid? Una sa lahat, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Gusto kong ibabatid sa inyo ang katotohanan na ang katawan ni Kristo ay templo rin ng Espiritu Santo. At ng mga salita, aral at karunungan ni Kristo ay hindi nagmula kay Kristo kundi sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Nasasaad sa banal na kasulatan na yung mga pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung mga kalaswaan at kamunduhan ay hindi yun kinalulugod ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. At kapag ang isang tao ay nakipag-isang katawan sa hindi niya asawa, ang ibig sabihin noon ay nakikiapid siya sa hindi niya asawa. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. At dahil sa mga kalaswaan at kamunduhan, ang ating kaluluwa ay magiging marumi kapag nakipag-isang katawan tayo sa katawan ng tao na hindi naman natin asawa. Kung kaya nasasaad sa 10 utos na pinagbabawal ng Panginoon ang huwag kang makikiapid at mangangalunya. Sapagkat sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at dapat nating ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Nasasaad din sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, di naman lingid sa inyo ang kabahuan ng relihiyon ng Romano Katoliko na umaalingasaw dahil nabunyag yung katotohanan na maraming mga pari ang nangmumolestya ng mga inosenteng tao. Dahil nga iniidolo sila ng mga tao dito sa mundo, kinikilala silang amang espiritual, napaka easy para sa mga ibang taong hayok sa laman at uhaw sa tawag ng kamunduan at kalaswaan na atakihin nila yung mga inosenteng tao na naging malapit sa kanila na nire-rape nila. Honestly, yung baho ng relihiyong Romano Katoliko ay umaalingasaw at nabunyag na maraming mga madre ang minumolestya ng mga pari. At kung magsasaliksi kayo, marami kayong malalaman at matutunan na yung ibang mga pari na nangmumolestya ng mga madre ay patuloy pa rin mimisa sa kanilang simbahan. Maraming mga madre ang ginagahasa ng mga pari at ginagawang sexual slavery. Kung magsasaliksi kayo, makikita nyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na yung mga
iniidolo ditong mga ministro, hindi naman talaga sila sugo ng Espiritu Santo. Dahil kung talagang naging kaisa sila ni Kristo, igagalang nila ang katawan ng kanilang kapwa at kahit yung kanilang katawan ay igagalang din nila na sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At hindi nila wawalang hiyain ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan maging sa katawan ng kanilang kapwa. Dahil ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang panggagahasa ay karumal-dumal yun at wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kasuklam-suklam sa Espiritu Santo na pag nasaan mo ang katawan at kaluluwa ng iyong kapwa dahil hayok at uhaw ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Honestly, sinabi ni Kristo na kapag tumingin ka sa iyong kapwa na may pagnanasa, sa puso mo ay nangalunya ka na o nakiapid ka na. How come pa kung mismong aktwal mo yung ginawa sa iyong kapwa na nakipag-isang katawan ka sa hindi mo asawa? Yan ay kasuklam-suklam at wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Sa ating mundong ginagalawan, ang mga tao, kung titingnan nyo, maraming pamilya ang wasak. Dahil may mga babae o lalaki na hindi makontento sa kanilang mga asawa. At lalo na sa mga artista, na maraming mga tao na iniidolo yung ibang mga artista. Yung mga artista kung magpalit ng mga kapartner nila, parang nagpapalit ng damit na kung kani-kanino sila nakikipagrelasyon. Hindi sila makontento sa iisang asawa lang. Kaya itong mundo nating ginagalawan, puno na ng kasalanan. At honestly, ang Espiritu Santo, kapag binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa na siyang buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo, at kung hindi ang tao nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo, honestly, walang puwang sa langit ang kaluluwa ng mga taong ito na sinisira nila yung katawan nila dahil sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Honestly, yung sinasabi ko patungkol dyan sa kamunduhan at kalaswaan ay nasa saad din sa aklat na to. Tinakil ko dito yung patungkol din sa pornography. Hindi maganda yan dahil yan ay hinihikayat ka na maging uhaw at gutom sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Kaya maraming mga tao dito sa mundo nating ginagalawan, ang makikita mong pinapatay nila yung mga tao na kanilang minolestya, ni-rape, pagkatapos nilang pagsamantalahan. Pero itong mga taong gumawa ng katarantaduhan sa kanilang kapwa, mamamatay din sila dahil ang katawan nila ay templo ng Espiritu Santo. Yung kataasan at kayabangan ng tao, hanggang dito lang yan sa lupa. Sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa atin, lahat tayo haharap sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom ng Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Ang sino mang tao na bumababoy sa kanyang katawan na siyang sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dito sa mundo, yung mga taong gumagawa ng mga ganitong bagay, na nakikiapid sa hindi nila asawa, nakikipag-isang katawan sa hindi nila asawa. Honestly, narito pa kayo sa lupa, buhay pa kayo sa lupa, pero ang kaluluwa nyo patay na, gawa ng kasalanan. Yung kaluluwa nyo naging marumi, gawa ng pakikiapid nyo sa hindi nyo asawa. Yung pangangagaw nyo ng asawa ng may asawa, wala din yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga pamilya ang wasak. At akala nga ng iba, pagdami ng kanilang asawa ay pag-asenso ng kanilang pamumuhay. Pero hindi nila naunawaan na ang kanilang kaluluwa ay nasa kadiliman.
Ang mga tao na patuloy na gumagawa ng ganito, dahil mas inibig nila yung kanilang sarili at ang pera, yung ibang tao na yung kanilang katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil kailangan nila ng pera, nagbebenta sila ng aliw. Hindi nila naunawaan na yun ay kasuklam-suklam sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Ang ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang totoong tahanan ng Espiritu ng Panginoon ay ang ating katawan at hindi yung mga building ng kung ano-anumang relihiyon. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, walang relihiyon na makakapagligtas ng kaluluwa mo. Dahil sa araw ng paghuhukom, ang Espiritu Santo ang maghuhukom. Sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo sa araw ng paghuhukom, talaga sinasabi ko sa iyo, hindi ko kayo nakikilala kung binaboy mo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Dahil nga, hindi mo inibig ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan, kung kaya hindi mo rin kayang ibigin yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng iyong kapwa. Kung kaya, yung mga taong minomolestya ng mga taong uhaw at gutom sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, yung mga taong ganon, sila yung mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan at ng kadiliman dito sa mundo. Marami silang kaluluwa na pinapatay gawa ng kasalanan. Honestly, ang kasalanan ng siyang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao. At kung ang tao ay hindi magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, ang kaluluwa ng tao ay mananatiling nasa kadiliman at patay, wala yung buhay. Dahil hindi kikilalanin ng Espiritu Santo ang kanyang kaluluwa na anak ng Diyos. Kung kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na siya yung aking amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa akin, siya yung may gawa ng aking katawan at kaluluwa, na siyang parati kong kasama ang dapat ko lang sambahin. At dahil nakita ko yung katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo rin ang katawan ni Kristo, katulad ko, ang aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ay siya ring iisang espiritu na nasa katawan ko na tumawag sa akin para ipahayag ko ang katotohanan na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo at si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. At maliwanag din na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sapagkat ang katotohanan, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay umiibig at nagpupuri sa Espiritu Santo. Dito sa ating mundong ginagalawan, maraming mga tao, mas iniidolo nila ang mga bulaang propeta dito sa mundo kaysa sa tanggapin nila ang Espiritu Santo kay Kristo. Tanggapin nila ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan, kung kaya ang kanilang kaluluwa ay naliligaw ng landas at nasa kadiliman. Tinawag tayong lahat para maging liwanag at asin dito sa mundo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging kaisa ni Kristo, na magpahayag ng katotohanan na siyang magbibigay ng liwanag dito sa mundo, na ang Espiritu Santo lang ang liwanag, buhay at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. At tayong mga tao, ang ating kaluluwa ay sa Espiritu Santo na mula at ang Espiritu Santo na sa ating katawan ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo at nananahan din sa aking katawan
ay espiritu ng katotohanan at hindi mo kayang linlangin ng Espiritu Santo dahil siya yung may hawak ng buhay ng bawat tao. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama, saka pa yung katapusan. Ito yung layunin at misyon ng aklat na to. Ang ipahayag ang katotohanan, ang ebanghelyo na magpapatotoo na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. Sa aklat na to, ipinahayag ko na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo at hindi si David, lalong hindi si Abraham. Kasi sinabi ni Kristo, kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo sa sinabi ni Kristo, before Abraham was born, I am. Ang katotohanan, si Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa sinapupunan ni Birheng Maria. Ang Espiritu Santo, ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual na nagsugo kay Kristo para hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Kung kaya, kapag ang isang tao ay namatay na, lumisan na dito sa mundo, hindi niya nakita yung katotohanan ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili niya, hindi siya nagsisi, hindi siya tumalikod sa paggawa ng masama, at mas inidolo pa niya yung mga bulaang propeta dito sa mundo, sa oras ng humarap ng kaluluwa niya sa paghuhukom, hindi naman siya maliligtas ng mga iniidolo niyang mga ministro dito sa mundo. Dahil yung mga iniidolo nilang ministro dito sa mundo ay tao din lang at hindi nila kilala mismo kung sino si Kristo at kung sino yung ama ni Kristo. Kay Kristo mo lang tatanggapin ang katotohanan at kay Kristo mo lang maunawaan kung sino talaga si Kristo at kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo. Kung bakit si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Bilang isang tagapagsalita rin ng Espiritu Santo, ipinababatid ko sa inyo ang katotohanan na ang mga aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Ang katotohanan, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muli kang ipanganak sa Espiritu at makilala mo kung sino yung totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa. Dahil kay Kristo mo lang tatanggapin ang katotohanan na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa bawat katawan ng tao. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Espiritu Santo rin ang aalis at siya ring Diyos na babawi sa buhay na ipinahiram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay. Ang ating katawan kapag wala ng Espiritu ay patay dahil ang ating katawan dito yan nagmula sa lupa. Kapag namatay na ang tao, yung kanyang katawan, ibabaon lang yan sa lupa dahil sa lupa yan nagmula. Pero yung ating kaluluwa, dahil Espiritu yun, babalik yun sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Kaawa-awa ka kapag hindi ka kinilala ng Espiritu Santo. At sinabi sa iyo ng Espiritu Santo na talagang sinasabi ko sa iyo, hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Ang ibig sabihin doon, kapag hindi ka kinilala ng Espiritu Santo, ibig sabihin noon, hindi ka nagpuri, hindi ka umibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Kung kaya, hindi ka rin kikilalan ng Espiritu Santo na anak niya. At dahil doon, ang kaluluwa mo ay walang puwang sa langit. Honestly, sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao ang kanilang kaluluwa ay patay na. Kahit buhay pa sila dito sa mundo, na nag-i-exist pa dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay zombie na.
gawa ng mga kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. Inuulit ko sa inyo ang katotohanan. Ang mga immoral na gawain, yung pakikiapid sa hindi mo asawa, yung pagnanasaan mo yung iyong kapwa, hahalayin mo at papatayin mo pagkatapos mo mapagnasaan, yung pagbebenta ng aliw, yung pumatol ka sa kapwa mo babae o kapwa mo lalaki, yung mga gawain na tulad ng sa pornography, yan. Gumagawa ka ng mga video para sa kalaswaan. Hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Dahil si Satanas ang nanghihikayat para ang mga tao ay mauhaw at magutom sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Para dumami yung mga tao na maging lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nila iibigin ang Espiritu Santo sa kanilang katawan. Dahil nga, ang kanilang mata ay madaling magkasala. Mas iniibig nila ang kalaswaan at kamunduhan at hindi ang Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan. Kung kaya wala silang paggalang at pagrespeto sa nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Hinihikayat ko kayo na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Darating ang panahon, aalis tayo sa mundong ito dahil babawiin ng Espiritu Santo yung buhay na pinahiram sa atin at ang ating kaluluwa ay may pupuntahan pa yan. Hindi kapag namatay ka na dito sa mundo, ang sa puso mo, isipin mo dahil mabait ka naman yung kinasa lupa, nasa isip mo talagang sa langit ka na mapupunta. Hindi. Hindi mo masasabi na yung kabaitan mo dito sa mundo ay siyang magliligtas sa'yo. Kundi yung sundin mo yung kautusan ng Espiritu Santo. Ibigin mo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Yun yung unang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang nag-iisang Diyos sa dapat nating ibigin ng higit sa lahat. Igalang mong magulang mo. Dahil ang magulang natin dito sa mundo, siya yung naging instrumento ng Espiritu Santo para tayo ay umiral dito sa mundo. Ang magulang natin ang pinag-isang katawan ng Espiritu Santo sa sakramento ng kasal para tayo ay ipanganak dito sa mundo. Kaya yung ating magulang dapat nating pasalamatan at huwag bastusin. Dahil ang magulang natin ang naging daan para tayo ay sumulpot dito sa mundo. Yung mga wag kang papatay. Kasi sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan. Kapag pinatay mo ang tao na inosente, walang kasalanan, namumuhay sa katotohanan na may pagpapalaga sa buhay espiritual, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Pero yung mga tao na mga immoral, silang mga zombie, kapag yun pinatay mo, okay lang yun sa Espiritu Santo dahil sila yung mga demonyo, mga immoral ang kanilang ginagawa. Para sa Espiritu Santo, kapag ang buhay mo nanganganib at alam mo na ang gagawin sa iyo ng taong kaharap mo ay hahalayin, papatayin ka, natural lang na ipagtanggol mo ang sarili mo. Kapag napatay mo yung tao na may puso ng sa demonyo, alam ng Espiritu Santo na nagpinotektahan ka lang din ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo rin ang nananahan sa katawan mo. Dapat lagi kang manalangin at sa Espiritu Santo ka dapat laging humingi ng tulong dahil ang Espiritu Santo yung sinabi ni Kristo na siyang magiging helper natin. At lahat ng mga itinuro ni Kristo, ang Espiritu Santo rin na magpapaalala sa atin. Dahil nga yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ng bawat tao.
Kapag natutunan mo ng ibigin ang Espiritu Santo, magiging matapang ka, brutal ang bunganga mo, magiging prangka ka. Kahit sino, sasabihin mo yung katotohanan. Tamaan ng tamaan, hindi ka matatakot dahil alam mo na ang Espiritu Santo ang nagsasalita para sa'yo. Ang iyong sarili ay naging templo ng Espiritu Santo para ang Espiritu Santo ang maghari sa puso mo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, karapatan kong sabihin yung katotohanan. Alam ko nung sa pagsunod ko kay Kristo na ipakilala ang Espiritu Santo, ng Espiritu Santo lang nag-iisang Diyos Ama na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Maraming mga taong nanlibak sa akin na sinasabihan ako na ako'y nasisiraan ng bait, nawawala sa sarili at naluluka. At marami rin na nagsabi na ako'y sinasapian ng demonyo. Pero yung Espiritu Santo na tumawag sa akin, ang katotohanan, hindi siya demonyo. Siya yung nag-iisang Diyos na may hawak ng buhay nating mga tao. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya yung mga tao na nagsabi ng masasama patungkol sa akin, na nililibak nila ako, sinasabihan ng hindi magagandang salita, honestly, wala kayong kasalanan sa akin. Sa Espiritu Santo kayo may kasalanan dahil ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang pinakikilala ko na nag-iisang Espiritu at Diyos ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang sinusunod ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!